sabi ko po sa inyo kanina, nabuksan na po sa lahat ng ating mga senior citizen ang ating pamaskong handog. Simula po ng 2022 hanggang ngayong taon na po na ito, ay nadadagdagan na po ang bilang ng ating senior citizen. Talaga po namang aktibo silang nagpa-participate sa atin. Kaya po ang nakakatanggap na po ngayon ng ating 3,000 kada Pasko ay mga nasa 79,200 na senior citizen. Napakadami na po. Ngayon naman po, noong 2022 din, nadagdagan na po tayo ng programa sa ating senior citizen. Nagkaroon na po tayo ng local senior pension. Sino nakakatanggap dito ng ating local senior pension? Pakitaas po ang kamay. Yan. Maraming salamat po. Dati po, ang nakakatanggap lang po nito ay yung iilan lang o mga indigent po na senior citizen. Wala pa pong 3 taon, in-expand na po natin siya. Kaya ngayon naman pong taon na to ay nakasama na po ang yung mga SSS na 4,000 and below. Tandaan niyo po yan, baka po mamaya may mga may SSS po dito na hindi pa po nagpaparehistro sa ating OSCA o sa ating barangay para po makuha niyo po or makapag-apply po kayo sa local senior pension. Ang coach mo sa buhay, palakpakan po natin, si Coach Paul Senegal! Magandang gabi po sa inyong lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami. Alam niyo po, ilang beses po namin napuntahan ng Barangay Pineda at talaga naman, napakainit po ng pagtanggap ninyo sa giting ng Pasig. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Coach Paul Senegal, isang proud na NGO worker, development worker, at anak ng isang manggagawa. Ang tatay ko po ay isang repairman. Repairman. Pag nasisira po yung mga appliances nyo sa bahay, dali nyo lang po. Ang specialty po ng tatay ko ay speaker. Siyempre, pag mahilig kayo sa video okay, o kaya pagka mag-New Year, kailangan ng pampaingay, at nagka-problema yung speaker nyo, basag yung tunog, o kaya garalgal, dalhin nyo lang po sa tatay ko. Sabihin nyo lang po yung pangalan ko. Sisingilin pa rin po kayo noon, siyempre. Mahirap lang po kami. Pero kailangan na ito, tinayo po natin ang Pasig City CSO Academy. Ito po ay kauna-unahan sa buong Pilipinas. Ano po ito? Ito ay parang isang eskwelahan para sa mga leader ng pamayanan tulad ng senior citizen. Ating Vice Mayor Dodong Jaworski. At syempre, nandyan din ang ating Mayor Vico Soto. DJ. No? Ang bilis talaga ng panahon. 3 years ago, tandang-tanda ko pa, itong mga taga-Pineda po ang tumulong kay Cap Eric dati. No? Buhay pa ba yung mga galon natin? Ngayon po, dahil sa tulong ninyo, Consel Eric Gonzales ang tayo. Tayo po yung nahirang bilang committee chairperson po ng Health, Sanitation and Nutrition. Mga taga-Pineda, siniguro po natin na sa Pasig ho, ini-implement na ang universal healthcare. Kailangan nyo malaman to, no? Isa ho sa magandang benefits ng universal healthcare ay yung libreng pag-oospital. No? Alam ko kayo mga taga-Pineda, medyo automatic sa inyo, no? Automatic sa inyo, diyan dadalhin sa RMC. Kaya gusto kong ibabatid sa lahat na yung 2 ospital po natin, PCGH, tsaka yung Pasig Hope Medical Center, 3 taon na ho, nagpa-practice tayo ng no balance billing. Wala na pong binabayaran ang mga nau-ospital sa sarili nating 2 general hospital. Palakpakan po natin yan. Yung mayor ng Pasig, kamukha mo si Vico Soto. Fake news yun. Dahil ang kamukha ko ay ang inyong kapitan, si Cap Frankie. Para si Cap Frankie, baka gusto, ano ba ito, dinamay pa ako sa fake news nito. Pero nakakatuwa po, no? Kapag dumadating si Mayor Vico, talaga nagtitilian ang lahat. Na? Dahil sa tuwa. Ba't pag ako dumadating, nagtitilian kayo sa takot? Pero pinapasaya ko lang lahat kayo
dahil ibabalita ko na ang masayang ordinansa na alam kong nakapagbago sa maraming buhay ng ating mga tricycle driver. Libre na ang prangkisa na tricycle sa Pasig City. Ang bonus pa dyan, hindi na po sila ginigipit at wala na pong kotong dito sa Pasig City. Bawal na ang kotong sa Pasig City. Isa pa pong ordinansa na nakapagpasaya doon sa ating mga ambulant vendor. Dati yung mga naglalako po hinuhuli. Ngayon po, nakita nyo, meron na ang mga sticker, ang mga kanilang mga kariton. Legal na sila nakakapaghanap buhay. At yung kanilang medical certificate, libre na rin po ang pagkuha basta ambulant vendor ka. Yan. Maraming salamat po. Of course, sa inyong lahat po, salamat po sa unang term na binigay niyo po sa amin. Marami po akong gustong i-update sa inyo, pero tutok lang po tayo sa tatlo. Kanina, merong nabanggit si Councilor Pau na sa Committee on Senior Citizens, binaba na po niya to 80 years old yung cash incentives, tulad po ng national government. So, 80, 85, 90, 95, 100, meron na po tayo makukuha. So, napasa na po yun last year. Ang nangyari, nung nag-ikot po kami mga councilors, nung nag-information dissemination po kami, ang kadalasang tanong po sa amin, Konsi, paano po yung nasa gitnang edad? Paano yung mga nag-81, 82, 86? Meron po ba 80 years old pataas dito or may kakilalang 80 pataas? Ayun, medyo madami-dami rin. So ang nangyari dyan, marami pong nag-suggest sa amin, baka pwedeng isama yung mga nasa gitnang edad. Pero last year, hindi pa po kami makakommit. Pero nung marami na po yung nakiusap, minabuti po namin kumonsulta kay Mayor Vico at kay Vice Mayor Dodot. Meron po silang naging good news po sa amin. Only for the year 2025 po, lahat ng 80 years old to 100 years old, ang minimum na pwede makuha ay 10,000 pesos. Sa ano lang po yan, sa Pasig City lang po may ganyang benefits. Dito po sa exercise na to, ano yung natutunan ko kay Mayor Vico, kay Kong Roman, kay Vice Mayor Dodot? Pag meron po kayong suggestion sa amin, basta po reasonable, basta kaya ng budget, hindi na po kami para mangako. Gagawin na lang po natin yan. Ngayon naman po, punta naman tayo sa mga committee na hawak ko. Tayo po ang current chairman. Ating reporter at host ng GMA7, Born to be Wild. Palakpakan po natin, Konsi Kiko Rustia. Magandang gabi po, Barangay Pineda. And of course, sa ating kapitan at sa lahat ng bumubuo ng pamahalaang barangay ng Pineda. Good evening po. And sa inyo po, maraming salamat po. Grabe po, puno po tayo dito ngayon. No? Maraming salamat sa inyo, mainit na pagtanggap. And tama po, tayo po ang dating host ng Born to be Wild na si Kiko Rustia. Pero sarado na ako ng aking asawa. So yan po. Salamat po unang-una sa pagkakataon na binigay niyo sa akin. Noong 2022, tayo po ay finally pinalad after 3 tries. Nakulitan na kayo sa akin, inupo niyo na po ako. So hayaan nyo lang po ako magbigay ng konting report po sa inyo. Magbibigay lang ako ng 3 highlights sa 3 komite na nahawakan ko. Sa akin kasi na ay talaga ang komite ng kalikasan, komite ng lupa at komite ng pabahay. So may mga pinamigay po yata mga pamaypay po dyan na kulay green. Nandyan po yung karamihan sa mga ordinansa, resolusyon at mga programang binaba natin sa iba't ibang barangay dito sa lungsod. So hayaan nyo lang magbigay ng 3 highlights, no, para hindi po maubos ang ating oras. Alam ko excited din kayo madinig ng mga sasabihin ni Vice, ni Mayor at ni Kong. So unang-una po sa Komite ng Kalikasan, kasi alam ko medyo lahat nakaka-relate tayo dito. Number 1 na nakakasira ng umaga natin, yung paglabas mo ng bahay, ang ganda ng gising mo. May tatambad sa'yo yung dumi ng... Yun, okay, yun na nagsabi niyan. Ganda-ganda ng gising mo, umunat ka pa masarap. Paglabas mo ng pinto, echas, naapakan mo. Sira na ang araw nyo. Ngayon po, ang ginawa namin ni Conse Eric, of course, kasama din ang ating mga giting councilors, pero sa committee ni Conse Eric, Committee on Sanitation, inamyendahan natin yung vet code. Medyo mas binigyan natin ng ngipin ng batas at ang lokal na barangay natin. Ngayon po, hanggang 5,000 piso na po ang parusa para sa mga pabayang may-ari ng hayop na inahayaan lang maalaga nila dumumi kung saan-saan.
Pero linawin ko lang po, iba po yung naglalakad ng kanilang aso nakalish. Dapat po nakalish, yan po nasa batas. Tas dumumi, pero pinulot naman. Okay lang po yun, naiintindihan natin. Pero yung mga nag-aantay ng takip ng dilim, tapos pag wala nakatingin, bubuksan, tapos papalabasin yung aso, dudumi dun sa kapitbahay. Ang aso, ang mga hayop, pag dumumi yan sa isang lugar, dun at dun na rin babalik yan. So yun po, 5,000 piso na po ang parusa dyan sa mga makukulit na mga taong yan. Pero hindi lang po 5,000 piso ang parusa, may kasama kong kulong yan. Magkasamang ikukulong yung aso at yung amo po hanggang madala po sila. Gusto nila magdumihan doon, bahala sila sa buhay nila. Pero mga kaibigan, kidding aside po, alam nyo po, lambing ko lang naman po tayo. Hindi naman po kailangan ng batas, ordinansa, pananakot, penalty para dito. Alam nyo po, ang kailangan lang natin bilang mga Pasigueño, malasakit, disiplina, at responsibilidad. Po natin, alam nyo ba, 5 lang na lungsod sa buong Pilipinas ang nag-i-implement ng Solo Parent Act, kung saan nagbibigay ng financial assistance buwan-buwan ang ating lokal na pamahalaan. Ang Pasig, isa sa mga nauna dyan. Bakit? Dahil sabi ni Mayor Vico, yumaman ang lungsod natin, lalo natin tulungan yung mga sektor na kailangan pong tulungan. Kaya dito sa Pasig, ang ating mga solo parents, inaalagaan po natin. Tama ho ba? Oh, minamahal po natin. Tama ho ba? At lalong-lalo yung solo parent natin, hindi po natin dapat binabastos. Sa kanilang mga bahay-bahay, sila na nagsusumbong na kahit na nagkalat daw ang bigas at grocery, proud silang sabihin na hindi nila ibebenta ang kanilang mga boto. Kaya mga kapwa ko Pasigueño, malayong-malayo na po ang ating narating bilang isang lungsod. Sa pamumuno po yan talaga ni Mayor Vico Soto. At siguro naman sa huling termino niya, sa third term niya na po ito eh. Yung unang term niya nga, tinamaan pa siya ng pandemya. Isipin niyo, first term, pandemic agad. Pero ano nangyari? Nung pandemya, pinakita ni Mayor Vico ang galing niya. At ang buong Pilipinas, tintaas noong tumingala sa Pasig City dahil sa pamumuno ni Mayor Vico. Ang astig ng Pasig, Congressman Roman Romulo. Magandang gabi, Barangay Pineda. Magandang gabi po, Barangay Pineda. Unang-una po, no? Maraming salamat po. Unang-una po, no? Segundahan ko lang yung nabanggit ni Vice Mayor Dodo Jaworski. Sa totoo, lalong-lalo na yung matatagal na dito sa ating lungsod na nasubaybayan po ninyo ang politika dito. Dati po talaga ang ating City Council, naghihintay po yan kung ano ang bilin ng Mayor or the Office of the Mayor. Pero nakita po natin ngayon, under the leadership of Vice Mayor Dodo Jaworski at sa report po ng bawat konsehal dito, ang ating City Councilors, ang ating City Council, nag-iisip na po sila kung ano ang pwede nilang magawa para matulungan ang bawat Pasigueño sa ating lungsod. Kaya, Vice Mayor Dodot, maraming salamat sa pag-professionalize ng ating City Council. Langit o impyerno? Sabi ni politiko, San Pedro, sa totoo, gusto ko talaga langit. Pero, nakita ko ang ganda rin pala ng impyerno. Inikot ako doon ni Satanas Nakita ko lahat ng magagawa, ang ganda rin. Kasi sabi niya, pasensya na San Pedro pipiliin ko na impyerno. Sabi ngayon ni San Pedro, sigurado mo? Opo. Sige, kung yan decision mo, sige, pumunta ka na. Pwede ka na pumuntang impyerno. So, excited Lalakad siya. Prines niya kagad yung letter I sa elevator. Kasi gusto na niya makababa. Gutom na siya So sabi niya, nakatulog ako, gutom ako. Pagdating doon, kakainin ko yung buffet ulit, yung hindi ko nakain. So inaabangan niya. Pagbukas ng pinto ngayon, ang dilim na. Tapos napakainit. Pawis na pawis siya agad-agad. Tapos lahat na nakita niya, ang lulungkot. Nakasimangot lahat ng tao. Wala nang bumabati sa kanya. Bumalik siya, sabi niya, baka mali. Baka hindi ito yung impyerno. Pero sabi niya, yung nakalagay ay,
Labas siya, sabi niya, pwede mo bang makita si Satanas? Bilang lumabas, sabi, oh, sino ba naghahanap sa akin dyan? Sabi ni politiko, ako. Magkasama tayo kahapon, di ba, Satanas? Sabi niya, oh, tama, nandito ko nga kahapon. Sabi ni politiko, anong nangyari? Kahapon may buffet. Kahapon ang ganda, nakakatuwa, ang ganda ng klima. Kahapon, lahat ng barkada ko, tawa ng tawa, ang sasaya. Bakit ganito? Ang init pala dito. Tapos ang pangit. Sabi ni Satanas, yun ba? Kahapon, campaign period eh. Tapos na eleksyon, bumoto ka na eh. Eto na. Again po, alam naman natin ang totoo. Meron talagang minsan pagdating ng kampanya, talaga nakakapagbitaw ng kung anong salita. Pero dito sa Pasig, pinatunayan nyo na po yan. Nung una po kaming tumakbo dito na kalaban po namin ng City Hall, dalawa lang po kami with the Konsehal Kiko noong 2019. Pero dito sa Pineda po, hindi po kayo natakot. Pinanalo nyo ng malaki yung grupo namin ni Mayor Vico. Kaya sigurado ko po dito, hindi tayo magkakaproblema. Pero bilang congressman po, para alam nyo lang, ang trabaho ko talaga magsulat ng batas. Hindi ko na po iisa-isahin. Yung pink na polyetos po na pinamimigay ko, nakasulat po dyan lahat ng batas na sinulat ko mismo. Sino po dito ang nakatira na sa Pasig lampas 2 dekada? Ang dami rin. Oh. Maalala po ninyo, 2 dekadang nakaraan, ang imahe ng lungsod ng Pasig medyo bumaba. Naalala po ninyo, sa front pages noon sa balita, ang Pasig binabanggit dahil sa tiyangge na nahanap dun sa tabi ng City Hall. Kung maalala po natin, pinagmamalaki natin Pasigenyo tayo. Pero ang imahe natin naapektuhan, ang imahe ng Pasig. Kasi ang laging tanong sa'yo, pag nalamang taga-Pasig ka, bakit may tiyangge sa tabi ng City Hall? Yan lagi ang tanong nun. Pero tayo, bilang Pasigenyo, kahit wala tayong kinalaman doon, hinarap natin yon. Noong 2019, hinalal po ninyo si Vico bilang mayor ng lungsod ng Pasig. Pagkatapos po nun, nag-iba ang imahe ng ating lungsod. Ang tanong ko sa inyo, ngayon po, pag lumabas kayo ng lungsod ng Pasig, malaman na Pasigenyo kayo, anong sasabihin sa inyo? Sana all! Ang galing ng mayor nyo. Sana yan talagang totoo. Kaya ngayon, yung imahe natin, talagang napakaganda. Sa totoo, ngayon, ang bawat Pasigenyo, pag lumalabas ng Pasig, taas loob, pinagmamalaki, ako ay Pasigenyo. Na ang kapitan ninyo ay tumindig sa giping ng Pasig. Dahil sa 24/7 serbisyo, tawagin na po natin, Kapragi Dayon! Magandang gabi, Barangay Pineda. Alam nyo, nakakatuwa. Dahil kayo ba alam nyo na magkakaroon ng caucus? Karamihan, hindi nyo alam, di ba? Isa na po ako doon. Galing po ako ng probinsya kanina. Nung nalaman ko nung tanghali na magkakaroon ng caucus, dali-dali akong umuwi. Para tanggapin ang ating magbabalik na konseho ng Pasig, ang meeting ng Pasig. At siyempre, hindi ko na rin papakahabain dahil alam ko, hinihintay nyo na. Excited na ang lahat. Pero bago yun, makakaasa ba ako, makakaasa kami na tayong lahat ay ibabalik natin sa konseho ang meeting ng Pasig. So, ibibigay ko na ang mayor ko, ang mayor nyo, ang mayor nating lahat, Mayor Vico
Soto. Maraming salamat, Kap Frankie, Barangay Pineda. Magandang gabi! Yung mga nandito sa gilid, ayos ba tayo dyan? Yung mga nandito sa likod, gising pa ba tayo? Yung mga nandito sa bandang kaliwa, yung mga nakatayo. Yung mga nandun sa dulo. Hanggang saan po ba ako naririnig dun sa dulo? Kaway naman kung naririnig niyo po ako. Naririnig talaga kaya nila? Baka sinatsambahan lang nila. Yung mga nakaupo, ba't nakatayo na po kayo? Saan po kayo? Maraming salamat. Barangay Pineda, sobrang init ng inyong pagtanggap sa giting ng Pasig. Nakakataba ng puso. Yung iba sa inyo may mga pasign pa, may mga pa-inbox pa, yung mga iba nating kasama. Para ako mag-birthday sa sign ng iba dyan. May nagpapalipad pa ng saranggola at t-shirt ko pala yan. Ma'am, Merry Christmas po sa inyo. May pa-Christmas light pa po kayo. Maraming salamat po. May isa po, yung sign sa likod, Mayor. Ikaw na lang hinihintay para mabinyagan anak ko. Ate, mabait po ako pero hindi po ako pare. Maraming salamat po sa inyong lahat. Grabe. Salamat po. Ang layo-layo na po nang narating natin bilang isang lungsod. Ang layo na po nang narating natin. Maraming salamat po. Kap Frankie, maraming salamat din sa inyo. Sabi nga ni Kap Frankie, late niya nalaman. Kasi alam nyo, kami sa giting ng Pasig, minsan last minute po kami nagdidesisyon kung saan magkakaroon ng caucus. Para makasiguro din kami na kung saan kami magko-caucus, taga-roon talaga yung mag-a-attend. Pasensya na, Kap Frankie. Nasa ibang lugar pa pala si Kap Frankie. Buti na lang may flight galing Dubai, nakauwi si Kap Frankie kagad. Saan ka ba galing? Probinsya lang pala, wala ko galing Dubai si Kap. Maraming salamat po sa inyo. Okay pa po ba kayo? Kasi depende po sa enerhiya ninyo, i-adjust ko po yung kwento ko. Wala po kami yung dalang panghapunan, kaya kung magsasahin pa po kayo, i-iksian ko na lang po yung mensahe ko. Ha? Okay lang? Kabahan natin. Mga kaibigan, hanggang hating gabi po tayo dito. Ganito ka. Huwag naman. Kailangan din natin magpahinga. Alam nyo, isang tulog na lang. Sabado na. Walang pasok. Pero kami may pasok kasi umaga pa lang, mag-house na po kami. Pero ang maganda pag Sabado-Linggo, alam nyo, pagka tanghali, pwede akong mag-siesta muna. Pwede akong magpahinga. Pag weekday kasi, pumapasok pa ako opisina eh. Hindi talagang, hindi naman tumitigil ang trabaho porque campaign period. Alam niyo po, ang isa sa pagbabagong ginawa natin mula 2019, siniguro natin na ang inyong mayor, ang inyong city hall, ay magpo-focus lagi sa trabaho at hindi sa pamumulitika. Alam niyo, nagkaroon po ako ng ilang halimbawa, umpisahan ko na dun sa paborito ko po na congressman. Alam ko naman po na kahit hindi ko nabanggitin, sigurado na po tayo dito kay Congressman Roman Romulo. Napakasipag, napakahusay. Noong 2022, kasi alam niyo, 2019, dami ko pa rin naging problema. Marami tayong nagawa. Naabutan tayo ng pandemya, hindi naman tayo nagpabaya. Panahon ng pandemya, nagtrabaho po tayo. Pero 2022, mas gumaan ng konti ang trabaho dahil nagkaroon tayo ng isang kasangga na matibay, maasahan, may prinsipyo. Sobrang professional ng taong ito. May meeting kami, 8 AM, 7:59, nandun na po siya. Pero ang pinaka-importante yung integridad. Pinaka-importante yung gusto niyang gawin kung ano ang tama.
Vice Mayor Dodon Jaworski. Marami na tayong nagawa. Marami na tayong napagtagumpayan bilang isang lungsod. Pero ngayon 2025, napaka-importante na tumindig po tayo, ipakita natin sa lahat na ang Pasig hindi po liliko at mas lalong hindi tayo mag-U-turn pabalik dun sa mga lumang kalakaran na tinalikuran na natin. Ngayon 2025, mga kaibigan, sa lungsod ng Pasig, dire-diretso lang po tayo. Maraming salamat, Barangay Pineda, vote straight, detail ng Pasig. God bless, Pasig City. Ayan, muli iboto, number